Sa pag-aaral po natin ngayon mga kapatid ay unang-una pinupuri ko ang ating buhay na Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na mapag-aralan yung kanyang mga banal na salita dahil ito po yung magbibigay sa atin ng gabay at magbibigay sa atin ng buhay. Samantalang tayo ay nasa sanlibutan na puno ng kasalanan, puno ng kadiliman, ng karumihan. Ngunit may liwanag po na ibibigay ang Panginoon sa atin sa mga oras na ito. Sobrang ganda po ng topic natin, entitled, God Fills Us with His Love. Alam niyo mga kapatid, ay sa ating mga kabataan, kapag pinag-uusapan po ang pag-ibig, yan po ay pinaka-interesting na topic. Kapag pinag-uusapan na natin ang salitang pag-ibig. At napaka-interesting mga kapatid ng topic na ito. Dahil ang pag-uusapan natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. At alam nyo, itong librong ito, sobrang ganda, Sons and Daughters of God. Dahil sabi po sa banal na kasulatan, babasahin po natin ang John chapter 1 and in verse 12, meron pong sinasabi ang Panginoon. John chapter 1 and in verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa lahat ng tumatanggap kay Jesus Christ, sa lahat ng tumanggap at tatanggap kay Jesus Christ, ay bibigyan niya ng kapangyarihan. At itong libro na ito, itong mga salita ng Diyos, ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan dahil ang title ng ang librong ito is Sons and Daughters of God. At sa atin pagtanggap kay Jesus Christ ay binigyan niya tayo ng kapangyarihan at itong kapangyarihan na ito that we become the sons and daughters of God. Yan, napakaganda po mga kapatid. Na tayo ay mga anak ng Diyos, kung meron nga tayong mga kamag-anak na mga may posisyon sa gobyerno, mga malalaking tao, mga kilalang mga tao, di ba? Proud na proud ka, uy, kamag-anak ko yan. Oh. Yung presidente, kamag-anak ko yan. Yung mayor, kamag-anak ko yan. How much more mga kapatid, yung Lord of Lords and our King of Kings ay aangkinin ka na kanyang anak. So napakaganda po niyan. At dahil sa kapangyarihan na binigay ng Panginoon, itong kapangyarihan ito, this is not a power that is of human agent, mga kapatid. Hindi po ito kapangyarihan ng tao na ibibigay sa iyo. Kundi, it is the power of God na kapag tumanggap yung kaluluwa kay Kristo, kapag tinanggap natin siya ng buo, we will receive that kind of power to live the life of Christ. Kasi kapag tinanggap natin yung kapangyarihan niya at nakikita natin yung buhay ni Kristo, may kapangyarihan tayo na masunod kung ano yung buhay niya samantalang nung andito pa siya sa sanlibutan. Kaya napakaganda mga kapatid. Sabi po ng Luke chapter 5 verse 38 sa devotional natin sa gabing ito, new wine must be put into new bottles. Ano kayang ibig sabihin nun? And both are preserved. So napakaganda mga kapatid na maintindihan natin yung salita ng Panginoon ng malinaw upang maisabuhay din natin ng tama. Kasi itong katotohanan na natanggap natin, kaya nga tayong mga bilang bayan ng Diyos, tayo yung binigyan ng lahat ng liwanag ng Panginoon. Ang atin na lang pong gagawin, pag-aralan natin yung liwanag na kanyang binigay. At sabi po sa pinakaunang paragraph ng pag-aaralan natin, we should earnestly seek to know and appreciate the truth. Mga kapatid, sobrang dami ng katotohanan binigay ng Panginoon sa atin. At sa dami ng katotohanan na natanggap natin, napakinggan natin, minsan hindi na natin na-appreciate yung mga katotohanan ito. That we may present it to others as it is in Jesus.
ang dami pong mga grupo ngayon, marami pong mga nag-aaral din ng salita ng Panginoon na sinasabi ito sa mga miyembro, sinasabi ito sa mga tao, sinasabi ito sa ibang grupo, hindi para maipakilala si Kristo. Hindi katulad nung pagpe-present ni Jesus Christ sa katotohanan na meron siya sa mga tao na nasa paligid niya. Kasi minsan sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon, dahil sa eagerness nating matuto, dahil sa excited tayo na natanggap yung katotohanan ito, parang gusto na nating ihampas sa mga tao na nakasama ng mga nasa paligid natin. Pero meron pong paraan si Jesus Christ, mga kapatid. Kaya itong katotohanan ito na meron tayo, meron pong paalala ang Panginoon sa atin at meron siyang warning, babala sa ating bilang kanyang bayan. Sabi po sa Spirit of Prophecy, tayo ay may katotohanan. At nag-aangkin tayo na lahat ng katotohanan ay nasa atin. At ang paalala po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, we who profess to have more truth than other denominations, sabi po sa Spirit of Prophecy yan, but if this truth will not lead us to greater, purer, and holier lives, what benefit is it to us? Meron tayong katotohanan. Lahat ng katotohanan nasa atin. Binigay ng Panginoon yan. Kasi nga, meron tayong kapangyarihan na tayo ay tawaging kanyang bayan, kanyang anak. At meron tayong kapangyarihan na makasunod sa kanyang kalooban. So tayo na merong katotohanan, anong kapakinabang ng katotohanan ito kung hindi tayo mas napapalapit sa Panginoon? Kung hindi tayo mas nadalisay sa pamamagitan ng pagsunod ng katotohanan ito at hindi tayo napabanal dahil sa katotohanan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin? Anong pakinabang ng katotohanan yan? At yung kasunod, mga kapatid, sabi po ng Panginoon, it would be better for us never to have seen the light of truth than who profess to accept it and not been sanctified through it. Nakakalungkot lang isipin, mga kapatid. Marami tayong katotohanan pero hindi natin na-appreciate. Marami tayong katotohanan pero hindi natin na isabuhay at hindi tayo napabanal sa katotohanan ito. Kaya nawa sa gabing ito ay akin pong inanyahan ang bawat isa na pakinggan nating mabuti, pag-aralan nating mabuti at isabuhay natin ng tama yung mga salita na ating pag-uusapan ngayon. At sabi po sa kasunod, we need to have a correct estimate of the value of our own souls, then we would not be as reckless in regard to our course of action as at present. Mga kapatid, ano ba yung tingin natin sa sarili natin? Gaano ba tayo kahalaga? Diba, pag mahalagang bagay, iniingatan yan. Pag mahalagang bagay, hindi yan pwedeng marumihan. Hindi pwedeng, hindi ka pwedeng magkakamali dyan. Kasi nga mahalaga. Ano ba yung value natin sa tiningin natin sa sarili natin? Isipin niyo, mga kapatid, ito. Dahil gusto ng Panginoon mapuno tayo ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig. Nung ginawa ng Diyos yung tao, nakahanda na lahat. Kasi pang-6 na araw, ginawa ng Diyos yung tao. Ginawa ng Panginoon yung liwanag, merong pagkain, merong mga puno, merong tubig, hangin, lahat. Mga hayop na mga kasama ng tao, lahat inihanda ng Panginoon para nung ginawa niya yung tao, nakahanda na lahat. May tahanan na. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa ginawa niyang tao. Ngunit nung pumasok yung kasalanan, mga kapatid, nung pumasok yung kasalanan sa mundo na ating ginagalawan, pinakaunang tao nagkasala si Eva at si Adan. Nung nagkasala sila, yung mga anak nila dahil nabuhay na sa sanlibutan na meron ng resulta ng kasalanan, hindi po kabayaran, kundi resulta ng kasalanan, na meron ng yung nakikita natin sa mga sementeryo,
nililibing. So hindi po yan bayad ng kasalanan yung kamatayan na yan. Yan po ay natutulog lang. So yan po ay resulta ng kasalanan. Nakikita na natin hanggang sa panahon natin ngayon at hanggang sa pinakahuling tao na maisilang sa mundong ito ay makaranas ng resulta ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, dahil nakita ng Panginoon yung value natin, na hindi katulad ng nakikita natin na value ng tao. Ano ba yung value ng tao ngayon? Pwede nang bayaran eh. Ang buhay ng tao, pwede nang bayaran. Pero mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ano ba yung halaga na mayroon tayo? Isipin nyo, bakit kailangan pang pumunta ni Jesus sa mundong ito para bayaran lahat ng kasalanan natin? Bakit kailangan pang pumunta ni Jesus Christ sa mundong ito para mamatay siya, ibuhos yung kanyang buhay para sa tao, para sa atin mga kapatid? Ibig sabihin, ganun kahalaga na yung nag-iisang bugtong na anak ng Ama na si Jesus Christ ay kailangang mamatay. Kailangang ibigay yung buhay niya kapalit ng buhay natin na mga tao. Ganun kahalaga yung kaluluwa natin. And we should have the correct estimate of the value of our own souls, mga kapatid. Kaya itong buhay na meron tayo ngayon, itong buhay na kinamatayan ng ating Panginoong Jesus Christ, mga kapatid, ito ay pahalagahan natin. Yung katawan natin, templo ng Diyos, pahalagahan natin. Kasi yan po ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa. Sabi po sa kasunod, we would seek most earnestly to know God's way. Kasi nga, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, ang ating Diyos, my ways, your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. Kaya po hanapin natin yung paraan ng Panginoon. Kasi sabi po sa banal na kasulatan, Proverbs chapter 16 verse 25, there is a way that seemeth right unto a man. Kaya sabi ng Panginoon, we should seek most earnestly to know God's way. Ano ba yung paraan ng Panginoon? Kasi yung paraan ng tao, hindi paraan ng Diyos. Kaya nga yung paraan natin, akala natin tama. Pero mali. Akala natin okay lang, pero hindi. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Bakit ways? Plural yan, mga kapatid. Kasi maraming paraan si Satanas. Maraming paraan si Satan para mapunta tayo sa kapahamakan. Pero that is only one way para mapunta tayo sa buhay na walang hanggan, and that is the way of Jesus Christ. And that is God's way, mga kapatid. And our constant prayer, ano ba yung pananalangin natin? Would be that we might have the mind of Christ, that we might be molded and fashioned after His likeness. Nung ginawa ng Panginoon ang tao, sabi nila, let us make man in our own image, after our own likeness. Pero nung nagkasala yung tao, si Adan at si Eva, nawala sa kanila yung kaluwalhatian ng Panginoon, nawala sa kanila yung liwanag, nawala sa kanila yung tamang paraan, at nawala sa kanila yung pagkakakilala nila sa tunay na Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, mga kapatid, na sa pag-aaral natin ng kanyang mga banal na salita, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life. Dahil sa atin pong paniniwala na gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, dahil yun po yung kalooban ng Panginoon talaga sa bawat isa sa atin, na buhay na walang hanggan. Ibibigay ng Panginoon yan, na kung yung panalangin natin ay maisabuhay natin na meron tayong pag-iisip ng katulad ng pag-iisip ni Jesus Christ. That we might be molded and fashioned after His likeness. May babalik sa atin, mga kapatid, yung kaluwalhatian ng Jesus Christ. Yung Christ righteousness, hindi yung self-righteousness,
Kasi yung katuwiran natin, basahan lang yan sa harapan ng Panginoon. At yung basahan, wala pong halaga yan. Nasa ibaba lang yan. Pero gusto ng Panginoon, higher than the highest standard, yung kailangan nating abutin. After His own likeness and His image. Sabi ng mga kasunod, it is in looking to Jesus and beholding His loveliness, having our eyes steadfastly fixed upon Him, that we become changed into His image. So sabi po sa una, we might have the mind of Christ, that we might be molded and fashioned after His likeness. At sabi po dito sa kasunod, beholding His loveliness, having our eyes steadfastly fixed upon Him, that we become changed into His image. So kung gusto po nating maging katulad o maibalik yung likeness ni Jesus Christ sa atin kay Jesus Christ, we must have our constant prayer na meron tayong pag-iisip katulad kay Jesus Christ para maging maibalik sa atin yung likeness kay Jesus Christ. At para din, mga kapatid, na mabago tayo into His image, kailangan nating makita araw-araw yung Kanyang pag-ibig. And it is in looking unto Jesus, mga kapatid. Makikita natin yung loveliness, na kapag yung eyes natin nakafix lang kay Jesus Christ, hindi na natin makikita yung mga kapatiran natin na masama, yung ugali. Hindi na natin nakikita yung mga kapatid natin na may diferensya. Dahil nakatingin tayo kay Jesus Christ, hindi na tayo natitisod sa mga kasamahan natin sa church. Hindi na tayo natitisod sa mga kasamahan natin sa trabaho. Dahil nakatingin lang tayo kay Jesus Christ, naging katulad na tayo kay Jesus Christ. Na mapagmahal. Naging katulad na tayo kay Jesus Christ. Na maunawain. Na matiisin. At lahat ng karakter na meron si Jesus Christ, mga kapatid. Sa tuwing tayo ay nananalangin, na yung pag-iisip natin, maging katulad sa pag-iisip ni Jesus Christ. Sa tuwing tayo ay tumitingin kay Jesus Christ sa pamamagitan ng paggawa ng Kanyang gawain, hindi na natin nakikita ang lahat ng mga negatibo sa paligid natin. Hindi na tayo naaapektuhan ng mga ito, mga kapatid. Kaya papurihin ng Panginoon. At sabi po sa kasunod, the end is near. Alam po ba natin, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, lagi nating naririnig ito eh. Kung bata pa ako, papakinggan ko yung mga pastors, mga nagpipreach, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Malapit na ang katapusan. Mga kapatid, parang nabibingi na tayo sa salitang ito. The end is near. Ano ba yung mapapasok sa isip natin kapag napakinggan natin yung salitang the end is near? Ano ba yung mga pumapasok sa isip natin kapag nabasa natin ito? The end is near. Ano ba yung kailangan nating gawin? Dahil ang katapusan ay malapit na. At sabi po ng Panginoon, we have not a moment to lose. Light is to shine forth from God's people in clear, distinct grace, bringing Jesus before the churches and before the world. At dahil yung pinagpe-pray natin sa Panginoon na maging katulad yung pag-iisip natin sa Kanya, at dahil nakatingin lang tayo kay Jesus Christ, mga kapatid, ito yung paghahanda na gusto ng Panginoon sa atin. At alam natin na malapit na ang katapusan at yung kailangan gawin ng Kanyang bayan, maipagkalala si Kristo, maipakilala ang ating Panginoong Jesucristo sa iglesia at sa sanlibutan. At alam niyo, mga kapatid, yung liwanag na binibigay ng Panginoon sa atin, kapag nag-reflect yan sa buhay natin, maraming mga tao ang makakakilala kay Jesus Christ. Na hindi na mababuhay yung ating pagiging makasarili.
yung ating pride, yung ating pag-uugali na masama, hindi na maipakita natin. Mawawala na sa buhay natin dahil yung nabubuhay na ay si Jesus Christ. At yun na yung nakikita ng mga kapatiran natin. Yun na yung nakikita ng mga tao na nasa ating paligid. The instrumentalities to be used are those souls. Those souls who gladly receive the light of truth, which God communicates to them. Mga kapatid, nung makilala natin si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng kapangyarihan dahil tinanggap natin siya at yun yung magiging anak tayo ng Diyos. At itong kapangyarihan na ito, yung maisabuhay natin, yung buhay na meron si Jesus Christ, sa pamamagitan ng instrumentong ito, sa pamamagitan ng mga tao na ginamit ng Panginoon, at kung tayo ay magpapagamit din sa Panginoon, maraming mga taong tatanggap sa katotohanan. Alam nyo, the world will be convinced not by what the pulpit teaches, but by what the churches lives. Mga kapatid. Hindi nila papakinggan yung ano sinasabi natin. Hindi nila makikita yun. Hindi yung makikita nila kung ano yung ginagawa natin. At mga kapatid, action speaks louder than words. Kaya nga tayong mga nag-aangking bayan ng Diyos. Iba sa atin, ilang taon na naglilingkod sa Panginoon. Pero, bakit yung buhay natin parang ganito na lang balagi? Bakit parang walang paglago? Pero gusto ng Panginoon na lumago tayo. Lalo na sa biyaya ng Panginoon na binibigay niya patuloy sa atin. Sabi po dito sa kasunod, these are God's agencies for communicating the knowledge of truth to the world. If through the grace of Christ, His people will become new bottles. He will fill them with the new wine. Mga kapatid, yung bottles, yung lagayan, vessels, tayo yun mga kapatid. Kasi nagtrabaho ako ang pinag-aaralan namin dati is yung mga wine. Iba-ibang klaseng wine, iba-ibang taon, iba-ibang pamamaraan ng paggawa ng wine. Kapag yung lalagyan ng wine ay luma na, mga kapatid, mapapanis yung bagong wine pag nilagay mo dyan. Pag nilagay mo sa lalagyan na luma, mapapanis lang, masasayang lang, at matatapon. Hindi mapapakinabangan. At kapag yung bottle, yung lalagyan, ay bago, at nilagay yung wine, mga kapatid, tatagal at tatagal yan. At habang tumatagal, lalong sumasarap. Sa spiritual, mga kapatid, tayo, na kapag hindi tayo nabago, hindi tayo nagbago, at hindi tayo nagpabago sa ating Panginoon, mga kapatid, tayo yung vessel. Tayo yung lalagyan, sisidlan ng wine. At alam niyo ba ano yung wine? That is the truth, the doctrine na meron si Jesus Christ. Masasayang lang yung katotohanan na yan na meron ka dahil nga yung sarili mo hindi na bago at binigyan ka ng katotohanan ng Panginoon. Paano mo ipepresent yan sa mga tao? Nagtuturo tayo sa mga tao, nag-share tayo sa mga tao, pero pag hindi nakita sa buhay natin, o kung nag-share man tayo, parang gusto nating ipilit yung katotohanan yan. Mga kapatid, masasayang lang. Kahit gaano pa ganda ng katotohanan yan. Pag hindi yung paraan ni Jesus Christ, pag hindi yung pamamaraan ng Diyos, yung gawin natin na paraan, masasayang lang. God will give additional light and old truths will be recovered and replaced in the framework of truth. And wherever the laborers go, they will triumph.
Alam niyo mga kapatid, sobrang dami po nating gawain. Meron po tayong mga crusade, meron tayong mga medical mission, meron tayong mga feeding, merong jail ministry, child evangelism. Yung mga gawain yan, yan po yung pamamaraan din ng Panginoon upang maabot natin yung mga tao. Pero pag yung gawain na ginagawa natin, walang kapangyarihan ng Panginoon. Dahil hindi natin na isabuhay yung katotohanan na meron tayo. Mga kapatid, hindi po magiging successful yan. Pero kahit saan man tayo, o ano yung gawain na binigay ng Panginoon sa atin, kapag nagkakaisa yung kanyang bayan, kapag yung paraan yung Panginoon yung ating sinusunod, mga kapatid, magtatagumpay. Ano ba yung ina-expect natin? Kapag paano ba natin masabi na matagumpay yung gawain ng Panginoon? Alam niyo mga kapatid, hindi lang yung basta natapos lang yung gawain. Hindi lang yung basta nagawa lang natin, kundi makikita natin na yung mga tao na pinaglilingkuran natin ay napapalapit sila sa ating Panginoon. Mga kapatid, tayo na nasa sanlibutan ito, we are Christ's ambassadors. Pag sinasabi pong ambassador, pag meron pong ambassador galing sa Amerika, pinadala dito sa Pilipinas, at dala-dala niya buong bansa. Kung ano yung pinakita ng ambassador na yan, dito sa Pilipinas, ang nakikita hindi yung taong yon, kundi yung buong Amerika. Alam niyo mga kapatid, we are Christ ambassadors. And as Christ ambassadors, we are to search the scriptures, to seek the truths that have been hidden beneath the rubbish of error. Lantad na ang mga pamamaraan ni Satanas ngayon. Na yung katotohanan, hindi na iniisip na katotohanan. Na yung kamalian, yun na yung iniisip na tama. Yun na yung kinikilala na tama. Mga kapatid, we are Christ ambassadors. Ipakita natin kung ano ba yung pamamaraan ng Panginoon. Ipakita natin sa mga tao. Hindi para maipagmalaki yung sarili natin, kundi para maipakilala si Jesus Christ sa mga tao. Mga kabataan, lalo na sa atin, punong-puno ng tentasyon ang sanlibutan na ating ginagalawan. Lalo na kapag nakatira ka sa city. Sobrang dami mga kapatid. At sabi nga ng Panginoon, not 1 in 100 families. Walang isa sa 100 pamilya ang makapag-perfect sa kanyang karakter pag nakatira ka sa city. Kaya po, sa mga nakatira sa country living, sobrang blessed po ang lugar na yan. Kasi dito sa syudad, yung sa mundo na puno ng karumihan, puno ng kasalanan, maraming pamamaraan si Satanas upang maagaw tayo ng mga kabataan. Alam niyo mga kapatid, isang hakbang lang papalayo natin. Papalayo sa ating Panginoon na kay Satan na tayo. Isang hakbang lang na lumayo tayo sa Panginoon, naagaw na tayo ni Satanas. Huwag natin gawin yon. Yung pinapanood natin sa cellphones, yung pinapakinggan natin ng mga music, yung mga ginagawa natin araw-araw, itong gadget na ito, social media, gawin natin. Gamitin natin sa tamang paraan. Nakakalungkot lang. Maraming mga kabataan ngayon na nasasayang yung oras. Buong maghapon naka-cellphone. Buong magdamag naka-cellphone pa rin. Pagising sa umaga, imbes na mag-pray, manalangin sa Panginoon, magpasalamat na meron pang buhay na pinagkaloob. Pero yung unang hinahanap, yung unang hinahawakan, hindi po banal na kasulatan, kundi cellphone na, mga kapatid. Nakakalangkot po yan. Na parang hinahanap-hanap na ng katawan natin. Hinahanap-hanap na ng kamay natin yung cellphone na parang nakakadena na. Hindi mabitawan. Kahit nasa kwarto, nasa eskwela, naglalakad, nasa sasakyan,
Maging nasa CR, naka-cellphone pa rin. Nakakalangkot yung isipin, mga kapatid. At sasabihin natin, may Bible naman sa cellphone. Okay lang sana kung binabasa natin at kung isinabuhay natin. Pero mga kapatid, wag sana tayong maagaw ni Satanas. Gamitin natin yung social media sa pagbibigay natin ng pabalita sa mga tao. Malapit na matapos ang mundo na ating ginagalawan. Sabi po dito, every ray of light received is to be communicated to others. One interest will prevail, one subject will swallow up every other. Christ, our righteousness. Tuwing tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, tulad ng ginagawa natin ngayon, we are entering into the most holy time sa araw natin, mga kapatid. Sa tuwing pinag-aaralan natin yung salita ng Panginoon, lagi po nating tatandaan, meron tayong dapat na reverence sa ating buhay ng Diyos. And never open your Bible without a prayer. Mga kapatid, sobrang halaga po ng salita ng Panginoon na hindi pinapahalaga ng tao. Sobrang liwanag ng salita ng Diyos na hindi nakikita ng tao. At yung katuwiran ni Kristo na kay Adan at kay Eva nung hindi pa sila nagkasala, yun po yung gustong ibalik ng Panginoon sa atin. At sa tuwing nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon dahil banal yung oras na yan. Banal yung pagkakataon, yung panahon na yan. Sa tuwing nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, lagi po nating tatandaan. Meron tayong reference. Mga kapatid, may nakikita po ako, nag-aaral ng Bible, binubuklat yung banal na kasulatan, naka-shorts, naka-sleeveless. Mga kapatid, sobrang nakakalungkot yan. Banal na salita ng Panginoon. Kung nakaharap nga tayo sa mga opisyales sa gobyerno, may bisita tayo, dapat nakabihis tayo ng tama. Pero yung Panginoon, yung kaharap natin sa mga oras na yan, yung Panginoon, yung kaharap natin sa mga oras na yan, dapat meron tayong paggalang. Magsuot tayo ng tama, nalangin tayo, hingin natin yung kapangyarihan ng Panginoon, banal na Espiritu, matulungan tayo na maintindihan natin at ihatid tayo sa katotohanan. Yun po yung ninanais ng Panginoon sa atin. Dahil sabi niya, I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. This is what needs to be brought into all our churches. Na makilala yung Panginoon. At yung pagpapakilala ng Panginoon sa atin nung naisabuhay natin yung buhay ni Jesus Christ. Patuloy. God wants every soul to turn to the first love. He wants all to have the gold of faith and love so that they can draw from the treasure to impart to others who need it. We need God. We need the truth. We don't need the error. We don't need the temptations of Satan. We don't need the negative things out of this world. Mga kapatid, maikli na lang yung panahon natin. Lalo na sa mga kabataan, kapwa ko kabataan. Pagtulungan natin yung gawain ng Panginoon. Malawak yung gawain, malawak yung bukirin. Maraming mga tao na nag-aantay sa kanyang bayan. Maraming mga tao na nag-aantay ng katotohanan na meron tayo. Ngunit kailangan lang nating maisabuhay ito ng tama. Kailangan lang nating maibigay ng tama. At kailangan natin yung kapangyarihan ni Jesus Christ na tanggapin natin siya ng lubusan upang magampanan natin yung gawain na meron tayo sa sanlibutan ito. Mga kabataan, huwag nating hayaan na maagaw tayo ni Satan, na magamit tayo ng kaaway. Huwag nating hayaan na yung kapangyarihan na meron tayo bilang anak ng Diyos ay masayang. Huwag nating hayaan
na maagaw sa atin yung crown of life na meron tayo. Ibinigay ni Jesus Christ. Yung buhay na walang hanggan na meron tayo. Sa tuwing tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon at sabi ng Panginoon, this is life eternal, that they might know thee, the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Kaya po yung mga apostoles dati, yung bayan ng Diyos dati, yung mga nagpagamit ating buhay na Diyos dati, hindi sila takot mamatay, na kahit sila ay pugutan ng ulo, kahit sila ay patayin, hindi sila natatakot dahil meron na silang buhay na walang hanggan dahil nakilala nila si Jesus Christ. And that is life eternal, mga kapatid. Kapag meron tayong buhay na walang hanggan, hindi tayo natatakot na mamatay dahil sa gawain ng Panginoon. Saan man tayo ipadala, darating yung panahon, siguro isa sa atin makulong. Isa sa atin nakaharap dun, iimbestigahan tayo. Isa sa atin napunta sa bundok. At yung iba sa atin napunta sa syudad pagdating ng kabagabagan. Ngunit mga kapatid, kapag meron tayong pananampalataya ni Jesus Christ, kapag meron tayong kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa atin, and lalo na, mga kapatid, ang 10 times power ng Holy Spirit, walang takot tayong ipakilala. Patuloy yung buhay ni Jesus Christ sa mga tao kahit ikamatay pa natin. At purihin po ang Panginoon sa pamamaraan niya na pinagkaloob sa bawat isa. Mga kabataan, patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. Patuloy tayong maging masigasig sa gawain. Patuloy nating ibigay yung buhay natin sa Panginoon at patuloy tayong gagamitin ng Panginoon. Sa mundong ito, bibigyan niya yung buhay na walang hanggan at papuri natin ang ating buhay na Diyos ngayon at sa mapawalang hanggan. Puri ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.